without faith, it is impossible to please God. Ano man ang paghihirap, sabihin mo, yung lagi nating sinasabi, wala ka pa sa exciting part. So mawawala ang paghihirap at malulubos ang pangarap. Mahalaga rin yung paghihirap kasi yun ang maghahanda sa'yo para mas maging matatag, mas maging mature, mas maging humble, mas maging faithful, mas maging mabuting tao bago ibigay ng Diyos yung pangarap niya para sa'yo. Kung hindi ako nagkakamali, siguro nung ikatlong Misa de Gallio sa Ebanghelyo ay narinig natin at pinagnilayan natin ang pagpapahayag ng anghel tungkol sa pagkakatawang taong ni Kristo kay San Jose. At ngayon naman sa Ebanghelyong narinig po natin sa araw na ito, ganun pa rin, pagpapahayag pa rin ng anghel ng mabuting balita tungkol sa pagkakatawang tao ni Kristo. Ngayon lang kay Maria. Same good news, pero magkaiba ng pagkakataon, magkakaiba ng tao. Nevertheless, kung titingnan po natin yung mga detalyeng ibinigay kay Jose at kay Maria tungkol dito, mapapansin natin na kulang pa din. Kasi ang ibinigay lang yung mangyayari, yung fulfillment na si Kristo ay Diyos na magkakatawang tao, na magiging dakila, na ililigtas ang mga tao. That's it. Walang detalyadong plano whatsoever. Palagay ko nga, kung nagkausap yung mag-asawa, pagkatapos ng pagpapakita sa kanila, sa separate occasion, pwedeng nagtanungan yan, wala lang ibang sinabi? Wala na? Yan din ang sinabi sa akin I mean, hindi sinabi kung papaanong magbubuntis si Maria. Yan ba ay 9 na buwan din? Something like that. Kasi hindi lamang yan tao. Yan din ay Diyos na nagkatawang tao. At hindi yan galing sa sino mang lalaking tao. Paano nila ipapaliwanag ito sa iba? Yamang alam naman ng marami na hindi pa sila nagsasama. Tapos mabubuntis si Maria? Wala bang explanation para dyan na ibinigay ang Diyos na pwedeng maintindihan ng mga tao? Paano at saan ipapanganak si Kristo? At ano exactly ang kanilang magiging role? Yamang ang ipapanganak, yun nga hindi lang isang tao, kundi Diyos ding totoo. Uutusan ba nila yan? Mahirap ito. Yamang ito ang first time na may nangyaring ganito. In fact, hindi na naulit at hindi na mauulit ito. Para sa kanila lang ang pangyayaring ito. I mean, yung karanasang yan. Kaya walang blueprint para dyan. Wala. Kaya mas nakakahanga ang kanilang pagtitiwala. Mahirap kasi magtiwala kapag hindi mo kita ang detalyado, metikulosong plano. Sige nga, magpapatayo ka ba ng bahay sa architect o kaya sa engineer na hindi ibibigay sa'yo yung detalyadong plano, lalong-lalo na kung komplikado at malaking bahay ang ninanais mo? Boboto ka ba sa isang kandidatong walang plataforma, walang plano? Hindi, di ba? Pero marami sa inyong bumoto. Ngayon, huwag na nating balikan yan. Magpapakasal ka ba sa isang tao na walang kaplano-plano? Sige nga, kung nag-iisip ka talaga, ba? Hindi ka basta-basta naman iniwala kasi gusto mong makasigurado. Kaya, maintindihan natin kahit paano si Haring Akas sa unang pagbase. Ano ang sitwasyon ni Haring Akas? May mga nagtatangka na sumakop sa kaharian niya. Mga kapangyarihang mas malakas sa kapangyarihan niya. Mga kahariang mas may kakayanan kaysa kaharian niya. Kaya, kabadong-kabado siya. That is why, ipinadala ng Diyos sa kanya si Propeta Isaias para sabihin sa kanya, huwag kang mag-alala, chillax ka lang, di ka maano. Promise, mahirap pa rin sa kanya ang maniwala kasi walang detalyadong plano Kung sana, sabihin ng Panginoon, kasi ganito, magkakasakit sila madedengge, mapepeste. Kaya, mga mamatay, hindi na makapupunta dito. Ay ganito, magbabago ang plano nila. Kaya, hindi na sila pupunta dito para mamerwisyo pa. Ay, ganito, magpapadala ko sa iyo ng mga anghel. Mga ilan ang gusto mo? O sige, para gwardyahan ang kaharian mo. Yung ganun ba? Iba kapag may detalyadong planong ganun, mas madaling maniwala Mas madaling magtiwala. Pero, wala. Di ba? Kaya lang, kung papansinin po natin, mula noon hanggang ngayon, and I'm sure hanggang sa mga susunod pang panahon, hindi naman talaga nagbibigay ng detalyadong plano ang Panginoon.
Maganda yung sabi ni Maria na para bang sinasabi rin niya na dapat ay maging sentimiento ng lahat na mga gustong tumulad sa Kanya. Alipin tayo. Ang alipin, hindi nanghihingi ng detalyadong plano sa Kanyang amo. Lalong-lalo na sa Kanyang Panginoon. Sige nga, nang sabihin ba ng Diyos kay Abraham, gagawin kitang ama ng mga bansa. Marami yon. Maraming anak ang kailangan doon. Nagtiwala siya. Kayong walang detalyadong plano. Matanda na silang mag-asawa. Remember that, ha? Nang sabihin ng Diyos kay Noe, gumawa ka ng malaking ark. Hindi siya nagtanong. At hindi na siya nag-expect ng detalyadong plano. Gayong, paano babaha? Wala naman silang nararanasang ulan. Ipinakita lang ng Diyos kay Jose sa Old Testament na magkakaroon siya ng posisyon. At sa pamamagitan ng posisyong yon, masasave niya ang maraming tao sa tagutom kasama ang kanyang ama at ang kanyang mga kapatid. Pero hindi din detalyado yung plano kung paano siya pupunta sa ganong posisyon. Walang ganon. Why? Because God demands faith in us. That is what pleases God. Ang sabi sa Biblia, without faith, it is impossible to please God. Kung wala tayong pananampalataya, hindi matutuwa sa atin ang Diyos. At papaano tayo bibigyan ng Diyos ng biyaya kung hindi niya tayo kinagigiliwan ng mas marami pang biyaya, kung hindi niya tayo kinatutuwaan? At kung hindi niya tayo katutuan, baka tayo kanyang kainisan. Yun ang sinasabi sa ating unang pagbase. Pati ba naman ang Diyos, akas, niyayamot mo, iniinis mo? Subukan mong, bago ka sumakay, sa pinara mong tricycle driver, sa kanyang tricycle, sabihin mo sa kanya, dito ka muna sa patio. Pagmamasdan ko, kung talagang sanay kang mag-drive, sige, ikot, ikot, ikot. Naka, sabihin mo pa, nasa lisensya mo, baka paso. Sabihin sa yung driver, maghanap ka ng ibang tricycle mo. Subukan mong yung kinakainan mong restaurant, yung pirmesa, yung regular. Magkaroon ka ng isang kondisyon. Ay, punta ako sa kusina, tingnan ko yung bawat meticulosong pagpe-prepare mo. Sige, gawin mo yon. Kung hindi ka ipagtabo yan ng may-ari ng karinderya o restaurant na yon. While sa mga kasong ito, medyo maintindihan ko pa kasi mga tao yan Pwedeng magkamali yan Gusto mo talagang makasigurado Pero ibahin mo ang Diyos. Ang Diyos di pwedeng magkamali. Ang Diyos di pwedeng magsinungaling. Ang Diyos makapangyarihan. Lahat kaya niya. Ang Diyos ang katotohanan. Lahat ang sinasabi niya totoo. At higit sa lahat, Jeremiah 6 verse 3, I have loved you with an everlasting love. That's why I'm continuing my faithfulness with you. Pagtiwalaan natin ito. Mahal tayo ng Diyos at hindi yon magbabago. Besides, para sa akin na ito, mas pabor nga sa atin kung hindi ibibigay ng Diyos yung detalyadong plano. Kasi life's full of ups and downs, twists and turns. Ang buhay sa mundo, alam natin, hindi mawawala ang mga problema at sakripisyo. Lagi ko sinasabi ito, lalo pat sumusunod tayo sa Diyos. Kapag sumusunod tayo sa Diyos, mas matindi ang sakripisyo. Mas matindi ang mga pagsubok. Mas matindi ang pamimigil, pangongontra ng dyablo. Kasi ayaw ng dyablo sumusunod tayo sa Diyos. Kung ito'y detalyado, ito yung mga tukso, ito yung mga pagsubok, ito yung mga problema, bago yung fulfillment ng pangako ng Diyos na inilagay sa isip, sa puso mo, baka matakot tayo. Ako, para sa akin baka matakot ako. Para lang yan sa injection sige, wag mo nang pakita sa akin, wag mo nang pakita. Ooperahan ka. Sabihin, ganito lalagariin yung ganitong parte ng katawan mo. Ganito, lalagyan ng tornilyo. Ano gusto mo? Sige, ikaw na lang. Sabihin mo sa doktor, wag na. Sige, basta gawin mo. Basta pagpasok ko ng ospital, anesthesia na lang yung tulog na. Baka nga, sige, baka nga sabihin, pagising ko, pwede ba kahit nasa bahay pa, anesthesia na. Hindi ba ako nagigising anesthesia na? Para hindi ko na alam. Para sa akin mas pabor sa atin to Halimbawa, yung aking pinsan, si Attorney Pio Vincent Raura Buencamino, nag-top 8 sa bar exam. Pero bago yan, marami sila mga pinagdaanan, mga naging problema sa pamilya. Ang pinakamatindi, yung pagkakasakit, pagka-hospital, at pagkamatay ng kanyang tatay. Itong sasabihin ko sa inyo, paano kung before that joyful event in their lives, sinabi ng Diyos sa pamamagitan ng anghel kay Attorney Pio, Attorney Pio, ito yung mangyayari sa iyo. Ito yung pangarap ko para sa iyo. Yung
papasa ka sa bar exam, mag-top 8 ka pa, at ito pa yung mga blessings pagkatapos nito. Ano sa palagay ninyo ang magiging reaction ni Atty. Okay, bring it on! Lord, sige. Excited na ako. Tapos, sasabihin ng Panginoon sa kanya sa pamamagitan ng anghel, ito yung mga plano. Ito yung mga mangyayari bago yun, ha? Mapupunta ka sa eskwelahan para magkaroon ka ng mas magandang tsansa na makapasa at maging top pa sa exam. May ma-encounter kang mga taong tutulong sa'yo sa pag-aaral mo, sa pagre-review. Ito pa ha, magkakaroon ng mga magandang moments sa pamilya katulad nito. Habang sinasabi ng Panginoon yan, sa pamamagitan ng anghel, you can imagine, Atty. Pio, okay, go. Excited. Kasi yung mga magaganda pa yung sinasabi. Paano kung sabihin din ng Panginoon, ito na, following me has full of ups and downs. Sabi ko nga sa'yo, di ba, kapag sumusunod ka sa akin, magbubuhat ka ng krus. Ito na yung mga krus. Ito. Pinakamatindi pang krus, magkakasakit, ma-hospital, at mamamatay ang tatay mo. Sa palagay niyo, ano maging reaksyon ni Atty. Pia? Ako hindi na siya. Sabihin ko, hindi na ako makapalta. Hindi na. Huwag lang mamatay ang aking ama. O, di ba? Baka yun ang sabihin ko Pero papaano kung yun na talaga ang oras ng kaniyang ama? At papaano kung yun talaga ay makatutulong din kay attorney para mas matupad ang marami pang magandang plano ng Diyos para sa kanya. Ako nga paniniwala ko to kapag mayroong magpapadasal sa akin, mag-exam, magpapa-interview, tapos kilala kong personal yung taong nagpapadasal at nalaman ko na mayroon siyang mahal sa buhay na mabuting tao, righteous, na namatay na malakas ang kutob kung nasa langit na. Isa sa mga laging yung sinasabi, huwag kang mag-alala, basta magsikap ka mag-review ka ng maigi gawin mo yung best mo at pag nandun na yung exam, panatag mo na yung loob mo kasi hindi lang ikaw sasagot, 4 kayong sasagot. Ikaw, si Jesus, nandun ang prayers din ni Mama Mary at nandun ang prayers din ng mahal mong namatay na. So, 4 kayong magtutulong. Paniniwala ko yun. Kaya para sa akin, mas pabor pa sa atin Palagay ko kahit sinabi ng Diyos kay Mama Mary, ganito rin ang mangyayari sa iyo manganganak ka sa sabsaban, pagpupunta ka kung saan sa ang bayan, mahihirapan kang gumabay kay Jesus kasi sa paghihirap niya kasama ka rin. Ito yung mga sorrows na maranasan. Ako naniniwala na papayag pa rin si Mary. Pero ako hindi ko alam kung kaya ko. Kayo, alam niyo kung kaya niyo. Kaya para sa akin, mas pabor pa na hindi detalyado yung plano. Also, for those who really love God, nandun ang pananampalatayang matatag na anuman ang mangyari, sa huli, ang Diyos ay tutupad pa rin sa kaniyang pangarap. Kaya mga kapatid, anuman ang pinagdaraanan mo ngayon na para sa iyo ay taliwas sa pangarap ng Diyos na inilagay niya sa puso at sa isip mo. Kaya meron kang tanong na ganito, Lord, akala ko ba gagaling ako? Ito na naman, nagpatingin ako, may panibagong sakit ako. Tumataas ang sugar ko. Lord, akala ko ba gusto mong makatulong ako sa iba, lalong-lalo na sa aking pamilya, that we may lend and not borrow, na hindi na kami mangungutang, hindi na kami mamumroblema, na kami na ang tutulong sa iba. Ba't di ako nakapasa? Lord, akala ko ba gusto mo ako maging masaya? Yun naman ang pangarap ko na alam kong galing sa iyo magkaroon ng masaya at simpleng pamilya. Bakit pinabayaan mo na yung 10, 11 years, 15 years na kami? Bakit nagkaganon? Ba't nagkahiwalay kami? Para sa akin, na-waste yung 15 years Nasayang 15 years of my life yun Totoo naman yung pagmamahal para sa akin Lord, akala ko ba mabubuo na ang pamilya? Magpapasko na, hindi pa. Hindi pa rin sila nagkikibuan. Lord, akala ko ba? Pag nandun ka sa puntong yon, kapatid, magtiwala ka sa Panginoon. Basta gumagawa ka ng tama, at nasa tamang tao ka. Okay? I mean, sumusunod ka sa Diyos. Kasi kapag nandoon ka, tama ang ginagawa mo, nasa tamang tao ang kasama mo, you are exactly where God wants you to be. Nandoon ka sa kung saan gusto ng Diyos na nandoon ka. Basta ang mahalaga, nakapaloob ka pa rin sa plano niya.
Kasi tama ang ginagawa mo at nasa tamang tao ka. Kahit nahihirapan, nasasaktan ka pa. Pag sinabi kong nasa tamang tao, hindi necessarily hindi ka mahirapan sa tao. Ang nasa tamang tao, wala sa taong may tama. Alam niyo yun, yung nagkakasala. Dapat hindi ka sumasama sa mga taong ganito, Kasi lumalayo ka sa estado ng grasya. Doon ka sa tamang tao, kahit nahihirapan ka pa. Huwag mong isiping hindi tamang tao ang anak mo. Anak mo yan eh. Kahit pasaway yan, nasa tamang tao ka pa rin. Okay? Huwag mong isiping hindi tamang tao yung asawa mo. Pinakasalan mo yan eh. At nagmamahalan naman talaga kayo eh. Mabuting tao naman yan. Hindi mo naman pinakasalan ng ganyan na yan eh. Unless nanganganib na yung buhay mo. Okay? Pero hanggat kayang mapagtiisan, nasa tamang tao ka pa rin pag ganyan. Ang sinasabi ko, hindi ka nasa tamang tao kapag nagkakasala ka. Kasama ng mga taong ginagamit ng diablo para malayo ka sa plano ng Diyos para sa iyo. Okay? Habang nasa tamang tao ka at tamang ginagawa mo, nasa sitwasyon ka kung saan gusto ng Panginoong nandun ka. Nasa plano ka niya. At kapag nasa plano ka niya, yung planong yon may end yon. Yung planong yon may fulfillment yon. Yung planong yon may katuparan yon. Kaya, ano man ang paghihirap, sabihin mo, yung lagi nating sinasabi, wala ka pa sa exciting part. So mawawala ang paghihirap at malulubos ang pangarap. Mahalaga rin yung paghihirap kasi yun ang maghahanda sa iyo para mas maging matatag, mas maging mature, mas maging humble, mas maging faithful, mas maging mabuting tao bago ibigay ng Diyos yung pangarap niya para sa iyo. You are where God exactly wants you to be. You are where you are supposed to be. And when you are where you are supposed to be, God is with you. Katulad ng sinasabi ng Bible tungkol kay Joseph in the Old Testament, God is always with him. Katulad ng karanasan ni Mary at ni Joseph, Jesus is really with them. At kapag kasama mo ang Diyos, ang problema mo, problema ng Diyos. Meron bang problema ang Diyos? Meron bang hindi kakayanin ang Diyos? Kapag kasama mo ang Diyos, sisiguraduhin niya na ang kanyang mabuting plano sa iyo ay matutupad at malulubos. Ito sana ang hilingin nating biyaya sa banal na pagdiriwang na ito.